So yan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid at mga kalingap. At andito tayo, no, muli sa lugar nila Kuya Ruel. At grabe, sukal na po dito masyado. So dadalawin po natin sila at mangungumusta muna tayo sa kanila ngayon. So yan, samahan po ninyo ako, tara. Grabe, pero may parang may improvement. Parang iba na ang daan. Parang iba na ang daan. Ito yung dating daanan, Parang may nangyari dito. Nagkaroon ng erosion. Nagkaroon ng soil erosion. Dito na yung daanan, Katakot. Gumiba yung yung dating dinadaanan. Gumiba yung lupa. Naglandslide. Yan po yung dating dinadaanan. Yan. Buti na lang pala natanggal na yung dyan. Nagiba yung dinaraanan dati. Pero ito, malaki na silang tulay. Malaki na yung tulay ng kawayan nila. Ayan. Po, malaki na yung tulay. So siguro wala nang dumadaan doon sa dinadaanan ko. Iba na yung daanan. At mukhang malinis na yung paligid. Ang daming tanim na gabi. Ate Helen. Si Ate Helen, ang dami ng tanim na gabi, Ang dami ng tanim na gabi. Dami ng tanim na gabi. Kaya nga doon, tanim mo na yan. Tanim mga talong mo. Namumunga na. Ito yung tinanim na nandito kami. Ang daming bunga, Si Kuya Ruel. Sino yung naglilinis doon? Yung kay Lauren sa kabila. Kay Lauren. Kung gabi na yun, lahat ko yan sa akin. Ako na kung pinapabili ko ako. Nalinis ka na. Kumusta kayo? Ang daming nangangamusta sa inyo, Ang daming nangungumusta. Kumusta daw kayo? Ayos lang. Paano nakaka-raos ba dito sa araw-araw? Oo. Ano po yun, magmula nung nawala kami ay tuloy-tuloy lang kayo sa pagtitinda. Opo, tuloy-tuloy kami. Pag wala kaming nakukuha ng gulay namin, wala pa man kami po magaling ng paninda. Nangkuha kami ng mga baligya. So parang namumuhunan ka? Hindi na po. Ano? Ano po, nangunga lang yung pako. Dito na. Nang pwede ninyong ibenta? Ayun po. Pag nakakuha naman din kami ng kasi ang pako, pag panahon po ngayon, mahirap po ibenta ang pako kasi mainit. Pero pag panahon ng tag-ulan, mabilis po ang ng pako. Sa bagay ngayon, medyo naulan pa, kaya lang mainit na naman ngayon. Mahirap nga ipabili ngayon ng pako. Buti pa yung laman ng gabi, pag nakawa mo na yun, pabili mo sa palengke. Maganda yung mga gabi nyo ngayon, lalaki ng laman, Ayan po, yun sa akin po yun. Doon banda? Opo. Yun yung binenta mo sa simbahan kahapon? Yeah po. Nadala din ako sa sentro ng mga 2 sako. Ganyan. Talaga? So ibig sabihin marami na ulit gabi dito? Opo, marami na. May mga laman na po yan yung nadaanan. Yeah, may mga laman na yan. Grabe pala yung lupa doon. Gumuho yung dating dinadaanan? Nag-landslide na po papunta doon. Kaya nga nag-landslide. Landslide na yan. Ay, nagulat ako. Sabi ko, grabe na wala na yung daanan dito. Saan ka na po nagdaan? Diyan pa din.
Alam mo yung dinaanan sa papunta dito sa Diyan kami nagdadaan. Doon na kayo nagdadaan. Ayan, lumusot ako dyan, oh. Sobrang sukal. Sobrang sukal dyan. Kamusta naman ate yung matanong ko lang. Diba dati nakabenta tayo ng baboy. Tapos yung pera na ibibili sana ng baboy ay ano na ang nangyari? Ay, yung iba po, andyan pa man, sabi nga ni Rol, baka daw po sa ina niya naubusan, baka daw po hanapin pa ninyo. Nandyan pa man po yun. So magkano pa yung mga nandyan? Niya. Nasa ano lang po, kasi nawalan kami dyan ng pera ay sa bahay namin. Nawalan kami dyan pera, kami nalaw ng tiga 1,000. So magkano na lang ang pera ninyo kung sakali? Ano na lang ata, 10 ganyan. Nasa 10,000. So yun yung ginagamit nyo ngayon kapag nag-aano kayo, pagka nagtitinda kayo? Di po. Ang tinabi man talaga niya yun kasi sabi niya, baka daw po hanapon talaga ninyo. Na yun. Kasi tinabi niya, sabi ko ipupunan natin sa pagbili ng gulay po. Sabi niya hindi daw kasi baka daw hindi makabalik. Bakit naman bakit ibig ko sabihin, ba't hindi nyo iikot? Ay ayaw po niya. Sayang naman yung pagkikitain. Hindi naman ninyo yan kailangan ibalik sa amin. Yun na nga po sabi ko sa kanya sabi ko. Kasi yan po ay ibinigay sa inyo ng sponsor. Kaya lang naman po ako nagtatanong kasi para malaman natin yung updates. Pero yan ay hindi amin. Sa inyo na yan. Yun nga po sabi niya sabi niya ibabalik baka daw po hanapin po niya. Ay, kaya hindi niya ginagastos. Hindi, gamitin ninyo kung saan ninyo magagamit na para sa ikabubuhay. Kahit wala na po kayong pagkain, basta dyan ang kwarto, hindi na niya ginagalaw. Talaga si Kuya Ruel, Hindi po niya ginagalaw. So, ibig sabihin, yung puhunan ninyo na para sa pang araw-araw, akala ko nga ginamit nyo na dahil, di ba, meron na kayong bike, meron kayong pantindahan na binili ng sponsor na sidecar. Akala ko ginamit nyo na yan dyan. Ginagamit mo po ang sidecar na yan. Pag nagtitinda kami po yun sa may highway, ginagamit mo yan. Pero pag sa palengke kami magtitinda, mamamasay din kami dahil wala kami iiwan yan. Ay, walang paradahan. Sa bagay, pwede naman pagka nag-aano lang kayo, tinda-tinda sa highway. Pero sabi ko nga kay Kuya Bal, kasi sabi niya, magtaas daw ng kamay nung gusto daw ng puhunan. Tapos man din po ako ng kamay, gusto ko man din po magkaroon ng mix kasi sa pag namin gulay, minsan po wala po talaga kami. Di gamitin nyo yung pera, kung nandyan pa yung pera, gamitin nyo. Kunti na lang po yun, nasa lang yung 10. Pero ayaw naman niya ibigay sa akin. Ganon? Ayaw po. Ayaw po niya ibigay. Talaga si Kuya Ruel. Ayaw po niya. Sabi ko nga sa kanya, magtinda na tayo ng kasi may padyak naman tayo. Pwede naman yan. Ayaw po talaga niya. Ay, natatakot siguro siya na malugi. Hindi po, ang gusto sabi niya, baka daw po hanapon po ninyo po yung pera. Kaya po. Hindi, kami lang nagtatanong lang kami kung ano na nangyari, pero hindi namin kailangang hanapin or hingiin kasi sa inyo naman yan binigay. Sabi ko kay Kuya Bal, di yan ang gamitin mo para hindi ka na makaasa kay Kuya Bal. Mabigyan niya po ako ng puhunan. Hanap na lang po ako dyan ng mga titindahan. Sabi man niya, sinasabi sa amin, mapagawa daw ng pwesto para gusto sabihin ni Kuya, hindi kami maghihirap. Gagawa ng pwesto? Opo. Saan kayo gagawa ng pwesto? Opo, sa kanya. So, kahit paano, maganda pa rin at may nakukuha pa rin kayo sa mga tanim nyo, no? Minsan man lang po pag tulad ng tigbagyo, talang walang-wala po talaga kami. Talagang walang-wala talaga kami makukuanan. Kaya po naubos po yung pakunti-kunti yung pera kaso nawawala dyan sa bahay namin. Ay, kailangan itago maigi kung nawawala. Nawawala. Ba't hindi ibangko kung ayaw gamitin pansamantala? Nawawala po talaga ang pera dyan sa Hindi may bangko? Po. Buntis na. Buntis na yan. Mukhang may baby na. Ay talaga, na-ultrasound na. Yes
Ganda na ano. Malinis na ulit yung taniman nila, oh. Kanya man po yan tanim. May mga sitaw na. Anihin na, no? Bukas po yan, ano. 2-3 kilo magkano. Ito lang, meron pa doon sa likod. Yung sigarilyas po. Hmm. Sigarilyas po. Ama! Yung pananim na. Gabi. Oh, daming bunga ng sitaw, oh. Dami mo ng pananim, Kuya Ruel, ah. Dami ng pananim. Tsaka malinis na. Ang ganda na. May bakod na dito. May bakod. Ah, hindi na to kay ano. Yan pong tinataniman po yan. Babaguhin ko po ito. Ito na po ang lindiros hanggang sa may nagiba. Ah, oo nga, no. Bakit na nagiba yung lupa dyan? Tubig po. Ibig sabihin malakas na yung tubig dyan? Grabe, no. Ah, mga sigarilyas pala ito. Tatanim ka ng gabi. Tatabasan ko po. Wala na yung makapalag ano. Kalabaka. Musta naman? Dito po ba? Ayos lang. Ngayon lang po karik sa kapag simula naman dahil yung mga nakaraan po baga grabe yung ulan. Talagang matindi po sinapit buti dito. Ang hanap buhay po namin noon, kunting gabi, kayang pako. Oo. Yung po pigtsagaan po namin. Pero po sa mga ganyan, wala po. Pero at least nakapabuhay po ako, punla ko muna. Oo. Yung sitaw. Saka ko naman nilipat. Siguro magano ng magandang sistema ng pag-aano ngayon, pagtatanim. At ano pang Kailangan talaga pinupunla. Kasi yan din naman sabi ng mga agriculturists, eh. Maganda talaga kapag pinupunla ang mga pananim. Minsan yung direktang ano, nakakasaga pa sila ng bakterya agad. Ano po, nabubulok po. Oo, nabubulok. Linis na, oh. Ganda. Tagaan po. Mabuti pa nga, Karix, ngayon ka nagpunta. Nagpunta ka po kaninang mga umaga-aga. tanghali. Wala kami dito. Oo, nasan kayo? Nandun kami sa pagkuha ng national ID. Nakakuha na kayo? Ano, fill up pa lang. Patala muna po. Oo, maganda yun. Kailangan din yung may ID kayo, eh. Hindi, kasi may pinuntahan din kami nila Ate Edna at saka nila Kuya Bal. Galing kami ng Kapalonga. Kaya sabi ko, pagka uwi, diretso ako dito kasi alis na naman kami bukas. Ano pa po? Punta kami sur. Saan po kayo? Mauwi na kami ano? Hindi. Punta kami ng sur kasama sila Kuya. Doon muna po tayo. Lubos po na yung kapakapakan na doon. Ay, grabe, oh. Iretotihon pa yan dahil yung mga ugat ng... Bukas matinda kayo? Po. Matinda kayo bukas? Maharibis-haribis po ng kunting naman na gulay. Gusto naman yung bahay nyo? Ayun po na. Nung bagyo, parang ano? Sabi pa nga niyo po sako. Kasi yung tubig talaga pumapasok sa loob. Kaya hindi na ako tinabing ako talaga ng sako lahat. Kaya nga, eh. Sana may paayos pa rin natin yan. Konting tiis lang. Dami sitaw, oh. Kaya lang ano na sa akin kasi ano ko, eh, may gout ba? Gout. Arthritis. Ano, oh. Malakas pa tubig dito, Kuya Ruel? Malakas na po. Pero ayos na, wala nang ano. Ay, oh, grabe, oh. Saglit lang bombahan. Malakas. Ito na po yung bahay, oh. Medyo may mga tabing-tabing dahil kapag ka naulan daw po ay talagang napasok ang tubig diyan. Kaya may tabing. Oh, yung taas parang nabuntis na yung dingding mo. Dingding ang nabuntis. Ano? Ang nababasa na tutuyo, mabilis po mabulok.
Pag nag-itim na po yan, tuloy na po yan. Kaya mo na siya masira. Oo. Kaya mo siya masira. Para pag nasira, tsaka natin repairin. Di ba? Dito ka po. Pag nasira na, tsaka natin repairin. Yan nga na kumain na. Jun, oh, binata na po, oh. Jun! Shout out, Jun! Ganda ng gabi, oh. Gusto ko pag kukuha nila ng gatong. Eh, kumusta naman po ngayon? Ayos lang ba? Nakakaraos naman, pang araw-araw. Yung nakaraan po ay ako po parang miniminos din sa kinukuha namin magparamilya ng manguha ng pako lang eh. Ang talagang gusto kaming gano'n din ako. Talaga? Siya po. Ito po yan. Grabe naman. Ito po yan. Ano si Ma'am po ay hindi na po nakapag-tiis nung nakaraang buwan. Talagang kung inabutan ko siguro kung ako ay buhay, nasa kulungan ako. Buti na lang pinag-aadya ka pa rin ng Diyos. Parang ang tingin ay kunti na lang. Ay yung mga nag-aalaga niya ng mga gabi ay yung nakakasuporta sa amin ng tag-ulan kahit magbagyo. Gusto niya puksain. Sabi ko kung pupuksain niya ay hingan ko siya ng suporta. Kung kaya niyang ibigay, papuksa ko yan. Dahil ang katuwiran ko po, Rex, itong lugar na ito hindi sa akin. Hindi man niya. Hindi naman sa kanya. Yun, kahit maghingi ng kapatawaran, ganun rin ang ginagawa niya. Parang nilalaroan niya yung sarili niya. Kumusta naman tong ano niyo? Yung mga pag-aaral ng mga bata? Ay, tumutuloy naman po yan. Tuloy-tuloy po yung apat niyan. Ayos naman ang kanilang pag-aaral. Nasusuportahan naman. Nagtyaga-tyaga din pong pangunguha ng mga pako. Para meron din silang pang ano. Hindi man ako nagkukuha sa kanilang mga pinakuha. Mga pinagkakitaan nila. So, ibig sabihin, parang mga bata, self-supporting din sila. Sinusuportahan nila yung sarili ng pag-aaral. O basta at least kayo, naibabastante nyo naman yung para sa pagkain, ano? Ano ko po, basta mayroon pong nakakain, bawat bago magpasok sa eskwela, paaralan, mayroong laman yung sikmura nila. Pag uwi nila, kahit pa paano, makakakain din. Pero kung yung tututukan ay lagi na lang gamit sa school, walang pagkain, paano sila? Sa bagay. Kailangan talaga ay mayroon pa ring pagkain na Unang-una po ang pagkain. Bago yung mga pambaon-baon. Mahaba-habang panahon din yung 7 buwan. At parang ang daming pagbabago. Kahit dun sa tinitirhan ko grabe ang doon. Ang sukal. Nagsisimula nga rin ako maglinis. Nung tiyang ko lang yung harapan muna. Doon po sa sa dugungan. Nung pag-alis mo po, marami pong naghaharap sa iyong simbahan. Sabi ko, saan na niya si Kuya Rex? Hilin. Ay, bago po umalis yun, nagpunta muna po sa amin. Ay, hindi na po nakapaalam po sa inyo. Kaya nga biro mo 7 buwan, mahaba-haba rin yung pinagdaanan ko Akala ko nga hindi na ako makakabalik at hindi ko rin alam kung mabubuhay pa ako Nung nalaman ko po na may sakit ka kasi siguro si ate kita ko po dun sa ko. Wala, mama, nagsuka daw si Kuya Rich ng dugo. Sabi ko, anak, andyan lang ang gamot ng susukan dugo, lalagain mo po yun tapos Ang alin? Yan pong dapo ng tigre na yan. Meron po. Dapo ng tigre? Yan pong sa Ay, yung parang yung violet po yung bulaklak mo. Nilalaga lang po yun. Tapos? Iniinom po yun. Ano yun? 1 dahon? 2? Kahit 1 dahon lang. Yung gaya mo nung iniwan ko dun sa San Felipe. Nasa kahoy. Orchids yan, di ba? Orchids? Oo, orchids. Orchids pala. Pwede pala yan. Ang gamot po yan. Paano nyo nalaman yung mga ganyang gamot-gamot? Tagal na po yan. Talaga? Talagang Yung nalaman ko noon. Proven. Yung nalaman ko po noon, ninanakaw po yung
yung panggamot, hindi pinaalam yung sa may-ari. Ah. Ay ngayon po, nahayag man na yan, pwede naman po yung ano, parang ano. So marami po ba yun? Marami talagang halamang gamot, no, na hindi alam ng ibang tao. Kagaya ko, hindi ko alam. Gusto nga po, gusto ko nga po, sabi ko, Arlene, ibabalot natin yan sa karton. Hindi naman natin alam si Ate Ernest kung saan nakapupunta. Sakay natin sa bus kung saan ang, alam mong ano, wala man alam alam address ay. Pero kung alam namin na may alam ang address, makakarating. Madali lang hanapin ang address namin. Madali lang hanapin ang bahay namin sa Antipolo. Kasi nasa sentro kami eh. Oo, nasa sentro kami. Pagka napunta ka ng sentro ng gate 2, yung pinakapalengke, madali nang lakarin papunta sa amin. Pero pagka tamad-tamad ka maglakad, tricycle, 50 pesos hanggang doon. May makakarating po yan, halimbawa yung pinakita. Oo, makakarating yan. Kung naibigay lang yung address. Ayun po ang problema. Yan. Ay, matagal-tagal din ng panahon. Na-miss ko kaya kayo. Kaya nagtatanong ako minsan kay Arlene ba o kay Judy. Kumusta na sila mama at papa nyo? Hanggang ganun lang ang magawa ko nun eh. Minsan, nasagot naman. Ayos lang daw. Dami na ulit saging, ano? Bago na yan dahil nung nagbagyo, naapektuhan. Ano po yan lahat? Ano lang, ano? Alas 6 na pala. Grabe no. Ang bilis ng oras. Sabi ko, si Kuya Ritz, sabi ni ate na, alam niya, si ate, si Kuya Ritz. Sabi ko, salamat, dating na rin dito. Sabi ko, araw-araw, alam mo po, araw-araw po, bawat padalangin ko, nasa Diyos. Sana po, Lord, wag mo naman po pabayaan si Kuya Ritz. Sana mama po, makabalik po dito sa amin. Sabi ko, sabi ko sa kanya, tumulong ka naman para, naman dati kay Kuya Ritz. Plano nyo, hindi na kayo mag-alaga ng mga hayop? Ano po, Rex, dito po, gusto ko po sanang may alaga. Ang kaso lang po, hindi ko na po pong itiwala yung alagang hayop na nakakulong. Baka lang po mawala. Dahil po yung manok mo pong isa na nag-iitlog, may 8 itlog, nawala po yun dyan sa pinagkulungan ng baboy. Ay, ganoon, yung puti? Yung pong brown po, yung galing sa Ginson. Okay. Sumunod po, nakalipas ng 1 linggo, yung isang tandang ng kapatid nung dinala ko doon sa duguan, saka yung puti na itim ang laman niya, nilason po yun. Sayang naman. Sabugan ng bigas, hinirong lason. Sayang naman. Namin yung patay na. Sayang naman. Niyakan ko nga po yung isa, naabutan po namin. Pero yung puti nandyan pa? Wala na po, patay. Patay na rin. Patay na rin yung puti. Wala na. Niyakan ko po yun. Yung manok na dinala mo doon sa bahay, nandun daw kila Kuya Brooks. Doon po na gano'n. Oo, doon na. Kasi wala ako sa bahay. Siguro dahil wala nagpapakain. Naggala-gala yung manok. Doon kila Kuya Brooks tumuloy. Hindi ko alam kung may anak. Asa hindi na kayo mag-aalaga. Mahulog ako. Yung po ko, sana magala. Puro na lang, puro Maghina man agad, nagkain. Halaman na lang. Sayang din parang nakakamiss din na may alaga. Mag-aalaga uli. Meron pong ng baboy dito lang sa malapit. I-interest ako. Ang kaso lang problema po, wala po ako napapagtiwalaan kahit isang anak po dito naiiwan. So hindi pa pwedeng no? Ako po, gusto ko po, pag mayroong alaga kahit isang dyan, mayroong natitira na sa bahay. Tao. Kasi kayo natinda naman kayo, no? So, minsan po nauwi kami mag-alas 9 ng gabi. So, dapat talaga, mayroong magpupursige din. Kung manok mo po, pinag-interesan, may itlog na 8... Sayang, nawala lang niya sa kulungan. Sa niya. Hindi, wala na kahit isang manok dito. Gusto mo pa mag-alaga? Mahirap na po Wow. Ay, wala. Ninanakaw man lang din po. Walang kabuhay-buhay. Ninakaw. Pinag-aanohan ko nga po, Rick, habang ako nagagawa dito, para po yung, habang ako may ginagawa, para po yung isipan ko,
tinitimbang-timbang ko po yung habang gumagawa ako, tinitimbang-timbang ko. Kung pagpasyahan ko, sabi ko sa kanya, siya, gusto niya, ganyan parang laghari. Balik-balik. Ayaw ko po nun. Gusto ko steady. Steady ka lang sa isang lugar, ano? Maganda sana kung malaki-laki yung lugar din, pati para lahat ng produkto, kaya anong kaya mo, no? Di bale? Produkto po mga sa dugungan. Ano lang, magtatanim ka talaga ng gulay-gulay. Ali, may awa ang Diyos. Basta tuloy-tuloy lang kayo sa sa paglapit sa Panginoon. Lahat naman ng mga problema nasusolusyonan ng Diyos yan. Wala namang hindi kayang solusyonan. Mas bata-bata pa kayo kaysa sa akin. Ako po, Corex, kung hindi po talaga ako makakapagtiis, hindi man ako mag-iwas, talagang ako po, plano ko po talaga sa totoo lang po. Ako sabing totoo sa kanila po, sabi na ako sa kanya. Na ako gaganti talaga ako. Pag lagi akong ginagawa ng hindi ko gusto. Sana hindi na umabot sa ganun. Kaya nga po, yung walang pag-iisip po yun. Mga kapos sa pag-iisip. Nandun kami sa kanya, pasensya na lang. Ay, marami pong nagpapayo sa radyo. Naririnig na nakikinig ako sa radyo. Maraming pasensya daw, pasensya. Ayun, ang iba po, hindi nakakapag-iis talagang kung lagi nang ginagawa. Na abuso. Kung halimbawa, wala na akong mapag-iwasan. Ibang solusyon. Kaya po. Siguro ang pinaka-ibang solusyon dyan talaga, maghiwalay. Kaya nga po. Kaya siguro kung loobin ng Panginoon na meron magpa-caretaker sa inyo na maganda-gandang makapag-tanim kayo, mas maganda ganun siguro, no? Kasi kung hindi talaga nagkakasundo, kailangan talaga gaya po niya, no? Hiwalay. Marami na pong pakiusap. Sabi ko, ingatan at pakamahalon ang gamit na yan. At nililinis ko, ayaw ko na iistidyan ng tubig at napuputik. Gusto ko mag-iwas, parang hindi maapektaran ng amoy ng tubig. Sila pa po ang galit. Sila pa po ang masama ang loob. Ako nanginginig na sa galit, hindi pa sila nakakaunawa. Galit pa sila. Ang sabi ko naman, kung ayaw nilang pagsabihan, di, gumawa silang sarili. Parang, wala silang marinig. Nagkasasama nila. Dapat sundin man yung kaya niya, no? Kahit tag-init, may putik. Ginawan ko ng pamamaraan, ibunan ko na yan. Inibunan ko. Bago ko inibunan, inalis ko yung masamang amoy na putik. Inilipat ko doon sa gitna. Sa nabi na yan. At nagnguha ako ng lupa doon sa taas. At inilagay ko dyan. Balik naman yan. Ako naman, parang naman ko sarili, re-remedyo ko na naman. Ang kaso lang, ako nahihirapan. Hindi man ako ganti. Pinagsa Diyos ko. Ang kahirapan. Mahirap naman pagka mangyari sa kanila yon. Ngayon, sa amin, ginagawa. Parang ako, pinagyayabang nila yung taas nila at yung laki. Ako maliit. Sabi ko, kahit maliit, kapag nakapuwing, ang maliit, sasakit ang mata. Yung puwing ko, napuwing ang mata mo. Kahit maliit na puwing ka, masakit sa mata. Masakit, Hindi nga ako naganti. Inaabuso man ako. Yeah. Abusado hindi nakakapag- Sa ngayon siguro, kung ako man ang nasa ganong sitwasyon, mas pipiliin kong panalangin lang sila lagi. Kasi hindi natin alam ang gawa ng kaaway ba. Na minsan nilalason niya yung isip ng mga tao, ng mga bata. Pero hindi naman siguro yun talaga yung nasa puso nila. Kaya pinakamabisa na pananggal lang natin dyan ay panalangin natin sila sa Panginoon na baguhin ang puso. Na wag silang mapagsamantalahan ng kaaway na nilalason yung kanilang mga isipan. At bigyan sila ng puso na mapagmahal, puso na nagmamalasakit, na marunong umintindi ng pamilya.
Kasi pagka sabi ng Bible kasi kung gagantihan din natin ng masama ang masama, wala din mangyayari. Lahat tayo dire-diretso sa impyerno. Di ba? Pero kung halimbawa yung masama, gantihan natin ng mabuti at ipanalangin natin sila sa Diyos, sabi ng Bible, parang naglalagay tayo ng baga sa ulo nila nang hindi nila alam. So yun. Si Lord ang si Lord ang gaganti para sa atin kasi alam naman ni Lord kung anong ginawa natin eh. Kaya siguro kung sa akin para medyo lumuwag lang yung kalooban mo ay kung may natitira ka pa rin naman pagmamahal sa kanila, Ako po, pare. panalangin mo na lang. Ang pinakamaganda talaga niyan, siguro kung hindi na talaga magkasundo sa ngayon, mag-decide lumayo muna. Pag may iwanan asawa mo. Ano ko po sa ay harapan, paano kayang suportan? Sensya ka na dito. Pamasahin mo na. Hindi, wala akong gastos doon kasi Kuya Balhat. Bahala ka na dyan. Pambili mo ng bigas o ano. Para kahit pa paano ay meron kayong pang-almusal. May motor ka po. Nakamotor ako. Nakamotor ako yung motor kong blue. Iniwanan ko naman yan dyan. Kaya pagbalik ko, yan pa rin nagagamit ko. O paano, magpapaalam muna ako at gumagabi na. Yes po. Ha? Tsaga, mag-pray tayo. Lang Diyos, mapagpalang Ama, maraming salamat po Panginoon sa hapong ito. Kami po ay lumalapit sa iyo, hihingi ng tawad Panginoon sa anumang pagkakamali, pagkakasala na nagawa namin. At tinataas ko po sa iyo Panginoon ang puso, ang damdamin Panginoon, kaisipan ng mag-asawang ito, si Kuya Ruel at si Ate Helen, lalo na dun sa kanilang dinadala at nararamdaman sa puso. Hiling ko po sa iyo Panginoon na paghilumin mo po yung sugat na kanilang natamo mula sa mga hindi magandang relasyon na kanilang pinagdadaanan sa pamilya. Tiniling din po namin sa iyo Panginoon na muli mo pong buuin at pagkaisahin ang pamilyang ito na mayroong pagmamahalan, pagmamalasakitan sa isa't isa at mayroong pag-uunawaan. Hiling po namin sa iyo Panginoon na bigay mo sa kanila Panginoon yung espiritu ng isang mabuti at masayang pamilya Panginoon. At patuloy mo po Panginoon na kilusin at hipuin ang kanilang mga puso upang lalo kanilang makilala Panginoon sa kanilang mga buhay mula sa ama ng tahanan, sa ina, sa mga anak, pinakapanganay hanggang sa bunso. Lord, ikaw po Panginoon ang siyang kumilos sa kanilang buhay. Huwag mo po silang hayaan na mapahamak o makapagdesisyon ng mga bagay na hindi nararapat Panginoon. Ikaw po ang siyang manguna Panginoon sa tahanan at pamilyang ito. At iniiwanan namin Panginoon ang espiritu ng kapayapaan, pagmamahalan at pagmamalasakitan. At ang pagpapala mo Panginoon ang siyang laging sumakanila Panginoon. Marami pong salamat at sa iyo namin binabalik ang lahat ng papuri na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. So, ayun po, siguro babalik ako sa ibang araw. Pagbalik siguro namin, galing sa mission, so, makabalik ako ulit dito. Pagpalain kayo ng Panginoon. At Kuya Ruel, yung puso mo. Yung puso mo ay alam kong pagsubok lang yan. Ito ang alaman niyang problema na naman. Hindi malasad. Sana po huwag mo pong dibdibin. Ha? Sana po huwag mong dibdibin. Ay, wala. Hindi po ako nagpapa-apekto sa mga ganong bagay. Wala po sa akin yun kasi kung nakikita kong ganon at problema, ang solusyon ko lang lagi dyan dahil wala man akong kayang gawin kung hindi ipanalangin. Panalangin ko na ayusin ng Panginoon yung puso, isip, damdamin, ugali. Yan lang naman ang kaya kong gawin. Wala akong ibang tawag doon? Wala ko bang iniisip
kung hindi ang ibigay lang sa Diyos kung ano man problema na mayroong nakikita sa atin. So paano po? Pasensya na kayo at maraming salamat. God bless. Kaya pati na kami